Hello po, ako po si Nehemia Sayuha, inyong learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Sa pagkakataong ito ay mag-aaral muli tayo ng serye ng pag-aaral. At ang librong ating pag-aaralan ngayon ay ang sulat ni Apostol Santiago. At narito na po tayo sa chapter 1. Ang video po ay bibigyan po natin ng titulo na Worthless Religion. Kung ano man po itong worthless religion na sinasabi ni Santiago, matutunghayan po natin sa video ito. At ang video po ay magpapasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay narito na po tayo sa serye ng ating pag-aaral dito po sa sulat ni James. At ganito po ang ating mababasa sa verse 1. James chapter 1 verse 1, NIV na po aking mabasayan. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. So, yun po ang papansinin po natin dito at bibigyan ng punto, yung pong nakasulat sa pula. No? James, servant of God and of the Lord Jesus Christ. Basahin po natin sa Tagalog. Ang sabi, si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo ay bumabati sa 12 angka na nasa pangangalat. So, sinasabi niya dyan, ini-introduce ng author kung sino siya. Sabi niya, James, a servant of God. No? A servant of the Lord Jesus Christ. So, dito makikita natin, itong si James, kapatid po ito ng ating Panginoong Jesus, pero hindi niya in-introduce ang kanyang sarili bilang kapatid ni Jesus. Si James po ay isa sa 2 James o sa 2 Santiago sa listahan ng 12 apostol. At kung titignan po natin, ito po yung listahan ng 12 apostol, no? Si Simon, also known as Peter, at sa Tagalog yan ay si Pedro o si Cephas. Si Andrew, siya naman yung kapatid ni Simon. Si James, son of Zebedee and the son of John's brother. Now, ito yung James na namatay doon sa Acts 12 noong 44 AD. Kasing sa bayan ng taon na namatay din naman si Herodes. Okay, so hindi siya ang sumulat kasi namatay kaagad siya. No? Tapos andyan si John, son of Zebedee and Jacob's brother o James' brother. Na si Philip, friend of Bartholomew o sa ibang ay si Nathaniel. Si Bartholomew at si Nathaniel, isa lang po yun. No? So si Bartholomew, isa sa mga apostol, no, kaibigan po siya ni Philip, si Thomas, o si Matthew, si Thomas, si James, ayan, yung pang number 9 si James, son of Alphaeus, yan po yung author ng ang librong ating pinag-aaralan ngayon. No? Tapos si Simon, dalawa yung Simon, isang si Simon Peter, at ito naman si Simon na Canaanite. No, si Judas Iscariot, no, siya yung son of Iscariot, siya yung nag-betray sa ating Panginoong Kristo, at isa pang Jude o si isa pang Judas, siya ay si also tinatawag siyang Tadeo. So yan po yung 12 listahan ng 12 apostol ng ating Panginoong Kristo. At mapansin niyo po, 2 po ang Santiago dyan, o 2 ang James. At ang author po ay nasa number 9, si James, the son of Alphaeus, na kung saan siya po ay anak ni kapatid ng ating Panginoong Jesus at kapatid ni Judas. Okay, so muli natin puntahan po yung James chapter 1 verse 1 at pupuntasan naman natin kung sino ang sinusulatan. So ang sumusulat po ay si James
at ang sinusulatan po niya ay yung 12 tribes na nangangalat. Ang sabi po doon, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes scattered among the nations, greetings. So dito makikita natin, yung nakasulat naman ng pula, ay napapansin natin, ang sinusulatan niya yung 12 tribes. Ibig sabihin, ang sinusulatan po niya dito ay yung mga Kristiyanong Hudyo, Hudyo na naging Kristiyano. At yung katagang 12 tribes ay minsan ding binanggit yan ni Apostol Pablo nung siya po'y naharap sa paglilitis kay Haring Agrippa. At yun yung mababasa natin sa Acts chapter 26 verse 6 to 7. Ganito po ating mababasa. And now, it is because of my hope in what God has promised our ancestors that I am on trial today. This is the promise our 12 tribes are hoping to see fulfilled as they earnestly serve God day and night. Sabi niya, King Agrippa, it is because of this hope that these Jews are accusing me. So may binabanggit siya 12 tribes dyan. At yan yung angkan o lahi ng mga Hudyo. At yan ay ininumerate rin, binanggit rin yan ni Juan doon sa kanyang pagkakasulat ng pahayag o ng Apocalypse o sa English ay Revelation. Ganito po ang ating mabasa sa Revelation chapter 7 verse 4 to 8. Ito ay listahan ng mga angkan o 12 angkan ng Israel. Ang sabi diyan, then I heard the number of those who were sealed. Ano yan? Yung 144,000 from all the tribes of Israel. From the 12 tribes of Israel. At sino-sino yun? The tribe of Judah, the tribe of Reuben, the tribe of Gad, the tribe of Aser, the tribe of Naphtali, the tribe of Manasseh, the tribe of Simeon, the tribe of Levi, the tribe of Issachar, the tribe of Zebulun, the tribe of Joseph, and the tribe of Benjamin. Ang pinakabunso po dyan ay si Benjamin at meron rin po siyang angkan, meron siyang tribo. So 12 tribo na ang tinutukoy ay yung mga Hudyo na nangangalat sa iba't ibang lugar. So si James ay sumusulat, si James ang author at ang kanyang sinusulatan ay yung mga Kristiyanong Hudyo o Hudyo na mga naging Kristiyano. Okay, so ang susunod natin basahin ay sa chapter 1 verse 2 to 3. Ganito po ating mabasa. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Sa Tagalog, ang sabi po ay ganito, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahuhulog sa sari-sariling tukso, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Yung sinasabi na hulog sa sa sari-sari tukso, ibig sabihin, dumanas ng sari-saring mga pagsubok. At sabi niyan ay kayo ay tanggapin ito na na buong galak. Sapagat ang pagsubok na ito, pagkamat ito ay negatibo, na mga karanasan ng mga Kristiyano noon, pero ito yung susubok sa kanilang pananampalataya at ito ay gagawa ng ng pagtitiis. Kung meron kang pananampalataya, kahit sobrang dami na ng mga pagsubok, hindi ka bibitaw sa pananampalataya, ikaw ay magtitiis. So, bakit sinabi ni James yun? Dahil sa panahon nila, ang mga Kristiyano po ay ay laging nanganganib ang buhay.
Kaya nga nung sa Hebrews chapter 10 verse 32 to 35, ito yung description ng mga sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. From day 1 pa lamang ng kanilang conversion ay sumabak na sila sa mga sari-saring pagsubok. So basahin po natin Hebrews chapter 10 verse 32 to 35, NIV na po aking babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: remember those earlier days after you have received the light. Na ibig sabihin, kayo ay naliwanagan, kayo ay naging Kristiyano na, kayo ay na-convert na, kayo ay nanampalataya, nagbalik loob sa Diyos, nabautismohan na, at idinagdag na kayo ng Diyos ng ating Panginoon Kristo sa kanyang iglesia. Ito, sabi niya, alalahanin niyo itong bagay na ito. Sabi, remember those earlier days after you had received the light, when you endure in a great conflict full of suffering. Okay, sometimes you were publicly exposed to insult and persecution. Ininsulto kayo, tinagtatawanan kayo. Ano pa? At other times, you stood side by side with those who were so treated, yung mga nakulong. You suffer along with those in prison and joyfully accepted the confiscation of your property because you know that yourselves had better and lasting possession. So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded. Okay, so ito yung description ng situation ng mga Kristiyano nung panahon na yan, nung panahon ng mga apostol, na hindi maganda yung nagiging trato sa kanila ng kanilang mga kababayang Hudyo at ng kanilang gobyerno, yung Roman Empire. Okay, so James chapter 1 verse 4, sabi dyan, let perseverance finish its work so that you may be mature, you may be complete, and you may be not lacking anything. So, maganda yung nadudulot. Tinutokso ka, pero pinalalakas mo ang iyong pananampalataya, nagtitiis ka. So, yan po ay yan po yung humuhubog sa mga Kristiyano na maging mature, humuhubog sa mga Kristiyano na maging complete, at humuhubog na sa Kristiyano na nararamdaman niya na wala na siyang pangangailangan pang iba. Magiging kontento siya. Okay, so sa Tagalog, ang sabi ay ganito: at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal, maging ganap, na walang anumang kakulangan. Okay, James chapter 1 verse 5, ganito ating mabasa. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Kung nagkukulang ka, kukulang ka ng karunungan o kaalaman, humingi ka sa Diyos at ikaw naman ay bibigyan. Sa Tagalog ay ganito ating mabasa. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, okay, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibinibigay sa Kanya. So kung ano man yung pagkukulang mo sa buhay, hingi mo sa Diyos at kanyang ibibigay. Pero kung ikaw ay nag-aalinlangan, huwag mong asahan na bibigyan ka ng Diyos. So minsan, yan kino-question nila yan yung prayers. Yung ibang prayers daw hindi naman tinatugunan ng Diyos. Lahat ng prayer ay sinasagot ng Diyos. Kaya lang, siyempre, kung hindi ito makabubuti sa iyo, sinasagot ka rin ng Diyos na hindi ko ibibigay sa iyo. Lalong-lalo na kung ikaw naman ay humihingi na may pag-aalinlangan, huwag mong asahan
nabibigyan ka ng Diyos. At yun nga sinasabi dito sa James chapter 1 verse 6, ang sabi, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. Sa Tagalog, ang sabi, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkakabila. So, kung hihingi ka sa Diyos, huwag ka mag-aalinlangan. Kaya pala, hindi nagiging answered prayer yung pinapanalangin mo, kasi nag-aalinlangan ka sa paghingi mo ng tulong sa Diyos. Okay, James chapter 1 verse 7 to 8, ganito ating mabasa, that person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is a double-minded and unstable in all they do. So, wag na umasa na nabibigyan ka ng Panginoon kung ikaw kaya patuloy na nagda-doubt, patuloy na nag-aanilangan. Sa Tagalog, ang sabi ay ganito, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. So kung hihingi ka, maniwala ka para ikaw ay bigyan. Pero kung ikaw ay nag-aalinlangan, huwag ka nang humingi. Siguradong hindi ka naman talaga bibigyan ng Panginoon. Okay, James 1:9, ang sabi po ng banal na kasulatan, again to, believers in humble circumstances ought to take pride in their high position. Sa Tagalog niyan, ang sabi, dapat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. Okay, sa verse 10, ang sabi, but the rich should take pride in their humiliation, since they passed away like a wild flower. At ang mayaman dahil sa siya'y pinababa, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Okay? So, sinusundan lang natin Tagalog sa verse 9. Sabi, darapat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan, at ang mayaman naman, dahil sa siya'y pinababa, sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Sa 11, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, for the sun rises with scourging heat and withers the plant, its blossom falls, and its beauty is destroyed. In the same way, the rich will fade away even while they go about their business. Okay, sa Tagalog, sapagkat sumisikat ang araw, may dalang hangin na kasusunog, at naluluoy ang damo, at lalaggas ang bulaklak nito, at nawawala ang karikitan ng kanyang anyo, gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Okay? Sa James 1 verse 12, blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Ang Tagalog niya, sabi ang palad ang taong nagtitiis ng pagtutukso, nilalabanan yung tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Okay? So, makikita natin yan, sabi, tatanggap ng putong ng buhay. Sino tatanggap ng putong ng buhay? Na, yung mga nagsisiibig sa kanya. Matalaon ng ipinangako ng Diyos yan. Kung babasahin po natin Romans, yung lahat ng masasamang nangyari sa kanila,
sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Romano, everything works together for good for those who love God. O ganito rin po 'yon. Siya titiisan niya yung mga tukso sa kanya, yung mga negative na nangyari sa kanya, pero ang lahat ng ito kapag nalampasan niya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay. Sa sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, hindi putong ng buhay, sinabi niya, putong ng katuwiran. Sabi doon sa ikalawang Timoteo, kapitulo 4, talatang 8, ganito ating mabasa. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na buhay. Okay? Na ibinigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghangad sa kanyang pagpapakita. Okay? So James chapter 13 verse 13 to 14, chapter 1 verse 13 to 14, ang sabi ay ganito: when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Okay? Sabi sa Tagalog ay ganito, huwag sabihin ng sinuman, pagka siya'y tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay. At hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka hinihila ng sariling masamang pita at nahihikaya. Kaya ka natutukso dahil sa iyo na rin. Napapahikayat ka nagpapahila ka doon sa iyong sariling masamang pita. Okay, James chapter 1 verse 15, ganito ating mabasa. Then after desire he conceived, it gives basahin natin muli, Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it's full grown, will give birth to death. So parang domino epekto, Yung kahalayan na maglilihi ng kasalanan, at yung kasalanan naman magbubunga ng kamatayan. Sa Tagalog, ang sabi ay ganito: kung magkagaya ang kahalayan, kung maipaglihi ay manganganak ng kasalanan, ang kasalanan pagka malaki na ay nagmumunga ng kabayaran, ng kamatayan. Bigla ko kasi naalala yun sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na ang sinasabi ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yung kasalanan, kaya naging kasalanan dahil dun sa kahalayan. Okay? So James chapter 1 verse 16 to 17, ganito po ating mabasa. Don't be deceived, my brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ay, lahat ng mabubuting bagay galing doon sa taas. Okay, huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabubuting kaloob at bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ang Diyos kasi hindi siya nagbabago. So kung ano man yung ipinangako niya, ito ay tutuparin niya. Okay? James chapter 1 verse 18, ganito ating basa. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruit of all He created. So ang tayo ay ipinapanganak na ito yung kapanganakang muli
Yan yung binabanggit ito sa John chapter 3, no? Yung kapanganakang muli. At tayo ay ipapanganak, no? Sa pamamagitan ng ng salita ng katotohanan, the word of truth, no? At yung word of truth na yan, no? Sa Tagalog ay salita ng katotohanan. So basahin muna natin po yung yung Santiago Kapitulo 1, talatang 18, sabi, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Nung tayo nagkasala, tayo ay spiritually na namatay. So nawala na yung spirit dahil namatay na. So, kinakailangan siya ay ipanganak muli. No, kaya yung kapanganakan muli, hindi po yun physical na tulad ng pagkakamali ni Nicodemo. Sinasabi niya, papasok pa ba sa sinapupunan ng aking ina? Hindi po, kundi ito ay spiritual na kapanganakan. At tayo ipapanganak, sabi dito sa Santiago, sa pamagitan ng salita ng katotohanan. Yung salita ng Diyos. Kaya dapat natin binabasa ang Biblia sapagkat ito'y salita ng Diyos. Sa pamagitan ng pagbabasa natin ito, tutubo ang ating pananampalataya. Ipanganganak tayo sa Espiritu dito sa mga salitang ito ng katotohanan. At itong salita ng katotohanan, ito nga po yung salita ng Diyos, ito nga po ang Ebanghelyo. Tulad na sinasabi po ni Pedro sa kanyang unang sulat. Ang sabi po doon sa Pedro, unang sulat ni Pedro, Kapitulo 1, talatang 23 hanggang 25, ganito po ating mabasa. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Salita ng katotohanan, salita ng Diyos. At itong salita ng katotohanan na salita ng Diyos, ito nga po yung Ebanghelyo. Muli kong babasahin, patuloy natin babasahin hanggang 25. Yamang ipinanganak rin muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, ang bulaklak ng lalanta. Darapot ang salita ng Panginoon. Okay, salita ng katotohanan, salita ng Diyos, salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman, at ito ang salita ng mabuting balita na ipinangaral sa inyo. So kaya nga sinabi ng ating Panginoon Kristo, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, sapagkat sa pangaral na ito itutubo ang kanilang pananampalataya at mababautismon. Ipanganganak silang muli sa Espiritu sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. So makita natin, yun yung proseso ng Diyos. At yun ang dapat sundin ng tao. Kalimitan sa tao, nababasa na ng literal, at nauunawaan ng contextual, hindi pa rin nila sinusunod. At madalas, ay humahanap pa sila ng dahilan para ito ay itanggi. Pero maliwanag naman po, ipanganganak tayong muli ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay? Kundi yung mga taong hindi nakakinig na salita ng Diyos, paano sila ipanganganak muli sa Espiritu? Okay, James chapter 1 verse 19 to 20, ganito ating mabasa. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Okay? Nalalaman ninyo ito, minamahal ko mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat isa sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit, sa paggalit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Okay, so madalas natin naririnig,
nung ginawa tayo ng Diyos, binigyan tayo ng 2 tenga, 1 bibig. Ang ibig sabihin niyan, mas higit nating bigyan ng oras ang pakikinig kaysa doon sa pagsasalita. Diba? Kasi nga, minsan sa ganyang conversation, na lahat na lang nagsasalita, wala na nakikinig, nagpo-produce ito ng galit. At syempre, kung tayo ay nagagalit, hindi tayo gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Okay, so may control sa pagsasalita. Kaya dito magmakupad, ang sabi diyan, mapagpigil. Okay? James chapter 1 verse 21, ang sabi ay ganito, therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Okay, muli kong babasahin ulit. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Ano yung word na ipinlant? Yung po yung word of God. Yung po yung word of the Lord. Yung po yung word of truth. Yung po yung ebanghelyo na ipinangangaral, na ito ay inaitanim sa iyo, kaya ikaw ay maliligtas. So yung hindi natin naman ng salita ng Diyos, mahirap pong maligtas yun. Kasi hindi nila magagawa yung katuwiran ng Diyos. Okay, Santiago chapter 1 verse 21. Ganito ating basa, kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at mag-apaw at pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Okay, sa 22, ang sabi, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Do what is says. Sabi, dapat maging tagatupad kayo ng salita, huwag tagapaginig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Makinig ka, tuparin mo, huwag mong dayain ang iyong sarili. Meron mga nakikinig, hindi naman tinutupad. Tinututulan pa yun na kanilang napakinggan. So, ang linaw po no, ang sabi ng ating Francisco Cristo, diba? Ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sino mang sumampalataya, ano sabi? Mabautismohan, maliligtas. So, tutulan nila yung bautismo. Kaya sinabi, ang pananampalataya lamang ang sukat ng ikaligtas. Maliwanag naman sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi, makinig ka, tuparin mo. Hindi mo dapat tutulan. Dinadaya mo na ang iyong sarili. Okay, James chapter 1 verse 23 to 24, ganito ating mabasa. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forget what he looks like. Yan po yung nakikinig na salita ng Diyos. Para kung tumitingin sa salamin. Pagtingin mo sa salamin, okay, nakikita mo yung mukha mo, pero pag alis mo na sa salamin, hindi mo na alam kung ano itsura mo. Ganoon na sa pakikinig. Nakipapakinggan mo, pero after na mapakinggan mo, nawawala na rin sa sa iyong isipan, hindi mo na rin nagagawa. Kasi itong nakalimutan. Santiago chapter 1 verse 23-24, Tagalog na po ang ating babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya umaalis at pagdakay kanya nalilimutan kung ano siya. Diba? Kasi nga, madaling hindi pumapasok sa puso yung kanilang napapakinggan, kaya nalilimutan.
Ganun rin. Sa pagtingin mo sa salamin, hindi mo pa rin makita kung sino ka. Okay? James chapter 1 verse 25, ganito ating mabasa. But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continue in it, not forgetting what they have heard, but doing it, they will be blessed in what they do. O sabi sa Tagalog, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, nananatili siyang tinutupad, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginawa. So pag binasa mo yung kautusan ng Diyos, kinakailangan mo itong panatilihan at tuparin at huwag mong limutin. Sapagkat yung nanatili, yung nakikinig at tumutupad ay pagpapalain ng Diyos. Okay, sa verse 26, sabi, those who consider themselves religious and do not keep a tight rein on their tongues, deceive themselves, and their religion is worthless. Muli kong basahin, sabi, those who consider themselves religious and yet do not keep a tight rein on their tongues deceive themselves, and their religion is worthless. No? Yung iba, nauubos na yung oras sa pakikipagtaltalan, pakikipagdebate, pakikipagmurahan, no? Na pinatutunayan na sila ay tama, nasa tamang relihiyon. Dito sinasabi, worthless ang iyong relihiyon kung hindi ka nagpipigil ng iyong dila. Sa Tagalog sabi, kung ang sino man ay nag-iisip na siya relihiyoso, samantalang hindi pinipigil kanyang dila, kanyang dinadaya ang kanyang puso, ang kanyang sarili, ang religion ng taong ito ay walang kabuluhan. Kung ikaw ay nagsasapraktika ng relihiyon, pinatutunayan mo pa na itong relihiyon na ito ay relihiyong tama, hindi mo naman pinipigil ang iyong dila, walang kabuluhan ang iyong relihiyon. Okay? So James chapter 1 verse 27, sabi, religion that God our Father accept as pure and faultless is this, to look after orphans and widows in their distress, and to keep oneself from being polluted by the world. Sa Tagalog niyan, sabi, ang dalisay na reliyon at walang dumi sa harapan ng ating Panginoong Diyos o ng Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. So makita natin yan, ito yung pagsasapraktika ng puro ng dalisay na reliyon. May kinalaman ito sa sa iyong pamumuhay. May kinalaman ito sa concern mo sa iyong kapwa, lalong-lalo na sa mga ulila na wala silang kakayahan at mga babaeng bao. Ibig sabihin, ang reliyon ay pagiging concern sa iyong kapwa, sa kanilang interes, sa kanilang kalagayan. At sabi dito, yun yung sa pagsasapraktika mo ng reliyon, pagdamay, pagtulong sa mga nangangailangan, pero iingatan mo rin ang iyong mga sarili sa sanlibutan. Ibig sabihin, iiwasan mong huwag kang magkaroon ng kasalanan. So makikita natin yan, nung sumulat si Apostol Pablo kay Timothy, sinabi niya, ingatan mo ang iyong turo at ang iyong sarili. Okay? Yun tungkulin ng mga mangaral. Iingatan niya ang kanyang turo, iingatan niya rin yung kanyang sarili. Doon po sa mga pastor o sa mga matatanda sa iglesia, ang sabi naman niya, ingatan niyo ang kawan, ingatan ninyo ang inyong sarili. At dito sa mga
sa mga member na nagsasapraktika ng kanilang reliyon, iingatan rin nila yung kanilang sarili at dadamay sila sa pangangailangan ng kanilang kapwa. So lahat mag-iingat ng sarili, lahat mag-iingat na wag silang magkasala, wag silang madamay sa kasalanan ng sanlibutan ito kung sila'y nagsasapraktika ng relihiyon. So muli kong babasahin, ang dalisan ng relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao. Yung pagdalaw doon, kasama yung pagtulong. Dalawin at tulungan, no, yung mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. At pag-ingatang walang dungis ang kanilang sarili sa sanlibutan. Huwag mahawa ng sanlibutan. So yan po yung chapter 1 ng sulat ni Apostol Pablo, at ang kanyang sinusulatan ay yung kapwa niya Hudyo na naging Kristiyano na nangangalat. Kung tatandaan nyo doon sa verse 5, 6, no, patuloy na hanggang 7, 8, no, makikita natin doon sa Acts, no, sinasabi ko, nakikita natin yung patuloy na persecution sa mga Kristiyano. At dito sumusulat si Apostol Pablo na sa mga Kristiyano, na mga Hudyo na nangangala. Kasi nang magsimula ang persecution, sila ay nagsimula ring mangalat, magtago, itaboy. Tinaboy sila sa iba't ibang lugar, pero hindi sila tumigil sa pangaral ng Ebanghelyo. At ito yung sinusulatan ni Apostol James, no, na sila ay tinutulungan doon sa kanilang mga na matanggap yung mga pagsubok na kanilang kinaharap. So ito yung chapter 1, at sa susunod na video ay pupuntahan naman po natin ang chapter 2. Ako po ay labis na nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagtatangkilik ng aking pong YouTube channel. Ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. Pindutin niyo na rin po yung bell para sa ganoon ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin po i-upload. Sana po i-like niyo na rin po ito para marami po pong ma-encourage na manood ng video ito. At kung gusto niyo po makabahagi sa utos ng ating Panginoong Kristo na ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ibahagi niyo po ito, i-share niyo po ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo. At sana po huwag niyo kalilimutan ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo po mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong below sa aking pong likuran. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.